Hi guys, Mommy Park is here. So in today's video, finally, we are able to shout out sa mga nagdaan nating mga videos, no? So including na dyan ang mga nag-comment sa ating tax vlog. So in today's vlog, I'm going to make 2 content. So one is now and the other one is about taxing. Kasi there's a very important matter, there's an important topic that I need to discuss or I would like to discuss para hindi naman din paulit-ulit yung mga tanong ng ating mga tax subscribers. So, para sa kanila yan. So, kung kayo, mga regular viewers ko na mga kasari na naka-register sa BIR, you can possibly get an idea and tips and how to do things, no? What's going on. So, kaya, I'm going to answer some questions in my tax topic. And today naman, I'm going to shout out my regular viewer dito sa ating vlog, no? So, kung mapapansin nyo, ay medyo maluwag dito. Hindi man ako medyo maluwag dito. Kasi, these past few days, ay nag-ayos kami ni Kauri at naglipat kami ng mga shelves. Yes, you heard it right. Hindi naman ako totally nag-rearrange. Nag-ano lang kami, nagdagdag lang kami ng shelves dito sa aking opisina. But it doesn't mean na sumikip. So, starting tomorrow, magkakaroon na tayo ng dagdag stocks, no? And, of course, ang ating nalalapit na pasukan ay paghahandaan na natin. So, bukas ay magpipick up na kami ng mga school supplies na na-order ko and ang aking napiling supplier ay si Tita Tessie. Kasi, more convenient and yung mga items talagang quality, hindi lukot-lukot, hindi basta pin-repair ng bara-bara. So, kaya naman, actually more of the reason dyan ay mas madali siyang pick upin kasi on the way siya tomorrow sa aming pupuntahan kasi ibibili ko ng uniform si Kier. So si Kier na lang, yung bunso ko na lang ang ibibili ng uniform kasi si Kauri ay last year na niya sa school niya ngayon dahil 4th year na siya. So matatapos na ang kanyang junior high and next year siya ay senior high na, no? So wala tayong magagawa if until now kasi hindi pa nagkakaroon ng malinaw na dyan sa tungkol sa pag nagkaroon ng acceleration exam para hindi na mag-take ng 2 years, another 2 years for high school. So, kasi ang gusto ko sana makakuha si Kauri ng acceleration exam at kung pala rin makapasa, magiging maganda dahil masasave natin yung 2 years, no, para sa panahon ng pag-i-schooling niya sa high school. Kasi inaabatan ko rin, no? Kasi nga, ang mga universities ay hindi pa tumatalo ng taon ay nag-a-admit na ng mga estudyante for admission exam. So, kaya naghihintay din ako. But there's a possibility that not this year yon. So, talagang baka may possibility talagang si Kauri ko ay mag K-12, no? Although, marami talaga mga magulang na ayaw ng mag K-12 ang mga anak dahil tipid at yung panahon, no? Marami naman din, may iba naman din ay gusto dahil sa abroad, ina-acknowledge ang education na merong K-12 kasi yun yung standard. However, hindi naman ako makikipag-discussion pa at makikipag-debate when it comes to our education, paano ba yan, standard and quality, something like that. Kasi totoo naman talaga, no, napakarami ang nakatapos ng K-12 na hindi halos lahat ng estudyante talaga ay masasabi talaga nating marunong at super handang-handa pagdating sa college, no? And aside from that, yung reason na even may K-12 na sa ating high school ay yung standard pa din ng pagtanggap sa trabaho ng mga company. Gusto pa rin talaga as much as possible ay either 72 units at least or yung tinatawag minsan natin na at least 2 years graduate, no? Mga associate bachelor, graduate or talagang degree holder, no? So, yon. Anyway, nabanggit ko lang naman. So, tulad nyo din ako, isang normal na nanay na talagang nagrarant din minsan sa inis sa sistema ng education natin. Actually, si Kier, ino-offeran ko siya talaga na gusto ko siyang i-enroll, ilipat sa private, no? Isa sa pinakamagandang eskwelahan dito na private sa amin sa bayan. Talagang si Kier lang ayaw. It's not na hindi niya kaya. It is just that si Kier kasi may ugali na kung saan yung comfort zone niya, gusto niya doon siya. Sabi ko naman kasi ay inahanda ko lang na ma-advance ang karunungan mo para pagdating mo ng college, mas madali-dali na. Si Kauri naman, hindi ko naman na siya maililipat pa ng private. It is because last year,
1 year na nga lang, last year na niya to, school year na to, para sa kanyang senior high. At grade 11 and 12 na nga. Siyempre, yan na nga yung sa K-12, diba? So, yun. And, anyway, it's totally okay and totally alright, as I'm confident naman when it comes to schooling ng mga anak ko. Honestly speaking, hindi napakataas ng standard ko pagdating sa mga anak ko when it comes to schooling. Ang gusto ko lang, yung mga bagay na importanteng matutunan nila, alam nila. Kasi, nagdaan na ako sa pag-aaral eh. So, might as well I know kung saan sila mahihirapan, no? So, sabi ko nga sa kanila, alam nyo, maswerte kayo kasi yung nanay nyo, kahit papano, when it comes to education, napupush kayo at may alam kung paano yung nangyayari sa realidad ng buhay. Unlike when we are schooling, ang isip lang ng mga magulang before, no, ng mga 90s, na makatapos sila. Pero, not that much effort when it comes to teaching. Na yung literal talaga na na talagang may alam when it comes to education. Ang alam lang ng mga magulang noon, magtapos kayo ng pag-aaral, magpo-provide kami. That's it. Mostly hindi ko nila lahat, no? Wag ma-offend yung iba. Mostly ganon. Kasi ganon yung nakalakihan ko nung 90s ako. Na, ang mga magulang namin ay hindi mga professionals, no? Marami akong mga classmates, hindi naman mga professionals ang mga magulang, pero napapaaral kami. Kaya lang self-effort talaga kami. Hindi yun talagang tututukan kami ng magulang. Kaya nga sabi ko sa mga anak ko, at least ako may idea ako tungkol sa education. Nung panahon ko, may pera, pumasok ka, mag-aral ka, makatapos ka. Kung wala, gumawa ka paraan, or kaya, hindi ka talaga na makakatapos at all. Ayun. So, ako kasi yung tipo ng magulang na kung na-push ko na makapagtapos, dapat yung mga anak ko din, no? So, hindi ko pinupush na sila ay maging valedictorian or cum laude. Kung magagawa nila, okay. But for me, ang gusto ko yung makatapos sila na natuto talaga sila. So, kaya naman din, isa sa mga busy times ko, no, kapag hindi ako mga nagbablog sa inyo, hindi ako nagko-content. Kasi, nag-aaral ako, self-study ako, and then at the same time, yung mga nasa self-study ko, tinuturo ko din sa mga anak ko. No, like, yung sa accounting, mga basic accounting, kasi I realized na ang accounting pala, ang accounting subject, talagang yan ay maya-apply natin talaga sa adulting. Either papasok tayo ng opisina, or papasok tayo sa kumpanya, or kaya naman ay papasok tayo sa negosyo. Kaya, ngayon pa lang, binibigyan ko na sila ng idea what is accounting all about. So, basic ng accounting, tinuturo ko na sa kanila. Actually, may mga questionnaires ako na done na namin, i-exam. At kapag nag-exam ang mga anak ko sa akin, talaga namang merong prize, may award, may reward pala, sorry. 10 pesos per correct answer. No? Usually naman nasa 20 to 30 items lang ang pina-exam ko sa kanila. And almost paulit-ulit, paiba-iba lang siya ng the way yung question ay tinatanong ko, no? So mostly ang laman ng namin, pinag-aralan namin itong bagong magpasukan ay accounting, yung sa journalizing na e-account, and then yung mga iba pang mga term, no? Yung mga ibang terms ng mga titles, mga account titles. Yan. So yun lang yung may-share ko. I think kung sa mag-algebra naman, oh my God, I'm going to hindi ko alam kung kakayanin ko sa algebra. No, kasi tingin ko si Kier baka makasalamuhan ng algebra this coming high school. So, somehow, I need to focus on him. And, syempre, hindi pa rin tumitigil. Gusto pa rin sumali sa journalism. So, siya pa rin ang pick ng kanyang coach pagdating naman sa high school level ng copywriting. So, yan ay mga laging nilalaban. No? Ayan. So, naiano ko lang naman para naman medyo ma-update kayo sa buhay ko, ba't ganun ako ka-busy. Kasi hindi lang ako nanay, hindi lang ako tindera, hindi lang ako owner ng isang business, hindi lang ako nagko-content, nanay din ako na nag-tutor, at nanay din ako na nakafocus sa kanila hanggat maaari. No? So, super happy ko talaga sa mga anak ko na throughout the vacation, nagtumulong talaga sila dito sa pagtitindahan. And I compensate naman it kasi nagsa-salary din naman sila. So, kaya tuwan-tuwa sila. Okay? So, I'm going to give you a quick tour kung anong tsura na ng namin. So, kung mapapansin nyo hindi masyadong maraming laman, it is because nagko-control ako. But, this coming
bare months, ay magfo-focus na kami ulit magpuno at mag-buffer stocks. So, yan ang napag-usapin namin ng Daddy Park. So, kaya, all throughout the ghost months, control lang talaga. So, hindi kami talaga masyado talaga in a way na yung tipong tulad ng dati, as in talagang bumabaha ng items dyan, wala ka nang madaanan. Malaki na yung space, hindi ka pa makadaan, no? Ang dami pang mga nakakalat. So, yun. Okay? So, natural vlog ito, natural tour ito, and I do hope na mag-enjoy kayo. No? Ayan. Ayan, guys. O, diba? Makalat. Natural na vlog. So, yung office ko na yan, ito tong table na to. Dati nandyan yan. So, nilipat natin dito. So, nagtanggal tayo ng isang table. Inuwi ni Kauri sa bahay. Kasi nga, nilagay natin ito. So, itong ano na to, shelves na to, ay galing yan kay Lola Park. Yan yung sa tindahan niya dati, diba? Na isinara natin. So, yung shelves na yan, yung shelf na yan ay nandun sa bodega. Inilipat namin dito. Kasi, ang purpose of that is, itong dating mga colored paper na yan, mga bond paper na yan, nandun yan dati. No? So, para hindi mahirap umikot, dahil laging may bumibili nito, inilipat ko siya dito. As well as the other items. Kung makikita nyo, empty. So, bukas malalaman na yan, kasi nga, naka-order na tayo ng ating sapat na pangsimula na ating mga school supplies. So, nandyan yung mga rim-rim na notebook, mga box-box na mga sharpener, pambura, mga kung ano-ano na nakaabang na dyan sa mga garapon na yan. So, inayos ko na. So, ito baka dagdagan ko pa kasi meron pa kaming isang 4 na ganito doon sa baba. Doon sa baba na yon. So, nilagay ko yung iba kong items dito. Mga gamit-gamit kasi yan yung mga usual na ginagamit ko everyday. So, aayusin pa yan. Sorry, makalat, no? So, natural vlog tayo talaga. Okay? So, dyan kasi yung mga puro notebook na 10 rim ng mga kung ano-ano, tigsa 10 rim ng iba't ibang notebook, writing notebook, composition na tahe, big notebook, and then mga rim-rim na mga papel na pang elementary, ganyan, no? So, mga gulo, makalat. Tomorrow, dadating ang ating Nestle products, no? Every week, nakaka 8,000 to 9,000 na tayo ng order kay Nestle. Ayan. So, makalat lang, pasensya na kayo. Hindi ko naaanuhin yung ibang kalat. So, dito, yung mga bag ko nakakalat. So, marami akong mga items dito. Ayan. So, ayan yung ano niya. So, kapag nag-i-stay ako ng matagal dito sa store at hindi na ako umuwi, ito yung aking, ano ba tawag dito? Folding bed. Ayan. So, ito naman yung ating mga Lucky Me noodles. Wala akong homey ngayon kasi hindi pa ako nakaka-order ng homey products. No? Ayan. Okay? So, makalat. Ayan. So, mga ano natin, kulang-kulang na din. So, mag-ano naman tayo, magre-refill naman tayo. So, hindi talaga worth na mag-ano ngayon. Naubos, ang daming bumili, mga kalas. So, magbababa ulit tayo. So, ayan lang. Kalbo-kalbo na. No? So, punta tayo dito. Naubos ang aking Red Horse Mucho. Soon ay kukuha na tayo. So, ang daming naubos nating products, no? Ayan. Pero matumal, honestly, no? Sa mga dilata, konti-konti tayo. Ayan, medyo konti-konti dahil nabawasan na rin. Oh, 'di ba? Kalbo. Saan ka diyan? Nakakalbo. So ayan. So ayan yung atin lang na ano. So soon ay bibili na rin ako ng mga candies at sold out. Isa na lang yung ating malaki. Imagine niyo 'yan. Na sold out 'yan. Na sold out yung mga laman na malalaking ano. So bigas, napaka bili ng bigas natin. So dito, tadan! Ayan ang kalat. No, napakakalat. Ayan, so yung mga kalas natin, dami na natin kulang-kulang na items. So sa itlog, every week nakaka-18 tray po kami ng itlog. Okay, so ito po puro mga mantika po yan. Puro mga mantika ng, yan. Puro ganyan po yan. Ayan, yung pala. Sorry. Ayan, puro ganyan. Hindi ko na nakita kung paano. So ang kalat, ano. So ayan, so ito, mga hindi na sinusuot na damit ni Kauri at Kier, ibibigay namin kay Princess yan. So kung mapapansin nyo, meron akong isang ano dito. Bago po ito. Kasi nga, ay iaayos ko yan doon sa harapan. Kasi nga, mamimili na rin ako ng candy. So, ayan ang ating mga basyo. Okay? So, makalat. So, wala tayong magagawa dyan. Napakakalat. No? So, share yan natin. Uy, Diyos ko talaga naman. Ayan. So, pinaghahandaan natin ang December. Okay? So, that is a quick video. Ayan. Ayan mga napkins. Ayan. Yan ang quick video natin. So, it's really hard talaga, guys, na mag-isa, no? So, medyo organized pa yung nakita nyo na yan. Pero, usually talaga, ay naaayos ko naman yan. At, si Mami Park kasi, alam nyo naman na mag-isa lang ako, super busy ako. So, kaya, mahirap for me na lahat natatapos kong gawin, no? At usually, napakainit sa tanghali. Kaya naman,
hanggat maaari sa gabi ko ginagawa lahat ng mga trabaho. So yon. So ano ba ang mga pag-uusapan natin? Mag-shoutout tayo, and along the way, syempre, magkwentuhan tayo, no? At natatouch naman ako doon sa mga nakakamiss sa Mami Park. So kung mapapansin nyo, ngayon ko sa inyo mapapatunayan na hindi ko naman siya talaga sobrang priority ang vlogging. Kaya lang kasi nandito na tayo So paminsan-minsan pwede naman tayong mag-vlog pagka may time, no? O kaya ladaanan talaga natin ang time. Okay? So saan ba tayo nahinto na hindi nakakapag-shoutout at magkamustahan tayo? So thank you din sa mga nanood ng tungkol sa BMBE, no? Understanding BMBE ang ating topic sa Tax Topic. Maraming salamat din sa mga nanood din sa mga previous vlogs natin. Okay, so I'm going to start to shout out dito sa common mistakes of newly BIR registered. Ayan, kasi may mga kasali din tayo na nag-comment dito. Okay, so Teresita Baron, thank you. Clarissa Aragit, Rodasan Gabriel 3775, sabi niya gumagalawang CP. Sabi niya, Mami Park, gusto ko na din po kumuha ng business permit at BIR. Ano po bang tax type ng sari-sari store? So, we are not the ones to decide what is the tax type. Pero usually sa sari-sari store, ang tax type natin is 3%, no? Percentage tax tayo, 3%. Pagka maliit lang na store, usually yan ay non-VAT, no? Sa non-VAT muna, usually inilalagay ng mga taga-BIR. So, they depend your tax type and your mga forms na dapat i-file, they depend upon your registration. So, syempre kasi may interview and also, yung kasama na sa interview, yung nature ng business mo. Okay? But usually, tayo ay 3% non-VAT ng tax dyan natin. Yun ang usually tax type natin. And also the 1701, the annual income tax. Okay? So, next would be Julie May Bailon. Sabi niya, Ma'am, maliit lang ang business ko po. Single proprietor. Walang tauhan. Ako lang ang nagmamanage. Tanong ko po, kailangan ko po ba, Ma'am, na mag-submit ng ITR? Actually, nag-concern to sa akin, nakausap ko to, na-interview ko na din. And then, sabi ko, ayusin muna niya yung kanyang mga forms kasi meron siyang mga hindi na i-file ng first quarter. So, kaya naman, might possible na meron siyang, ano ba tawag din? Penalty. So, hindi pa siya nagbabalik sa akin kasi ewan ko kung ano nangyari sa ano niya. Ewan ko kung ano nangyari dun sa pinapaasikaso ko sa kanya. But it's okay, no? So, a prospect client. Yan. China Kari, sabi niya, thanks for the forecast. Ay, hindi ko to kilala. It's like, kung sino lang na nag-comment dito. Okay, si Helen Bosio, sabi niya, salamat sa Lord, wala akong penalty, updated palagi sa libro at resibo. Last Tuesday, napuntahan na ako ng BIR, first time, okay naman. So, it's totally okay na ma-tax map as long as prepared ka. Kaya, importante ng ating mga libro ay nasa vicinity ng ating business. And also, updated syempre. Okay? So, ayan. So, dito naman tayo sa ating tataas ang sahod, 200 ang dagdag sa mga manggagawang nagtatrabaho sa pribado. Okay? So, nandyan na si Teresita Baron ulit, si Winnie 07, Karen Balsena Agustin, sabi niya, hi Mami Park, I miss you. I miss you too, I miss you all, I miss you everybody. Helen Bosio again, sabi niya, totoo yun, di kaya na tayo lang sa tindahan. Dahil lumalaki ang tindahan, dadami ang ating gawain at customer. Sa akin dito, may kasama na ako, 250 per day, 8 a.m. ang out, 6 p.m. Ayan. Juanito San Mateo, 5574. Morning, Mami. Talaga po, magaganap yan. Magkakatagutom, nakasulat sa Bible po. Kaya dapat nakahanda po tayo always. Pray lagi at pasalamat. Ayan. Next naman would be Ellen Pilar. Sabi niya, hi, Mami. Miss you so much. I love you always. I love you too. 3, 4, 5. Kinikilig pa. Ayan. So, at sa ating last na vlog, na kahit ito ay about taxing, yung sa BMB nga, no, may 6 comment tayo dito. So, sabi ni Ate Liz, hello Mami Park, full watching here, dagdag kaalaman na naman. Teresita Baron, good morning Mami Park, thanks for imparting your knowledge. Always naman, as much as possible, na kaya ng Mami Park. So, Ellen Pilar again, and Flor de Lisa Abogado, Mami, bakit madalang kang mag-vlog? It is because I'm too busy. Kaya kung mapapansin nyo, no, kung may tindera ako, madalas ako mag-vlog. Pero pagka wala, madalang akong mag-vlog. No? So, yun lang talaga yung reason. Kasi nga, napakarami kong trabaho talaga. At hindi mo basta-basta maisasabay na habang nagtitinda. No? Even tumumal, hindi pa rin sapat na maging hindi, napagsasabayin ko siya. So, kaya, mas madalas na
yung mga iba kong trabaho, nagagawa ko lang siya kapag hindi na ako nagtitinda o na nakasara na ako, no? So, syempre sa gabi nagluluto pa tayo. Although ang mga anak ko na ang nagluluto, pero hindi ko masasabi ngayong pasukan kung makapagluluto, makatutulong pa ang mga bata basta-basta. Kasi mga high school na sila, especially here, high school na rin. So, hindi ko na sila basta maiistorbo. No, so sabi nga namin ng daddy, magtulong-tulungan na lang talaga, no, kung kinakailangan. At yun naman lagi namin ginagawa. Ayan, Ma'am Flor Denise. At kamusta daw ba ang negosyo? Okay naman, sana ngayong pasukan ay dagdagan ng sales natin kasi we are expecting na yung talagang ang tao ay bibili din talaga ng needs nila kasi nga pasukan na. Eh, nung bakasyon kasi syempre, petics lang ang tao, no? Hindi basta-basta bibili ng needs kasi nga, you know, although, sa mga parents, di naman napahinga sa gastos kasi mga bata nanghihingi pa din ng pambili na kung ano-ano kasi nga, wala naman sa eskwelahan. But, iba kasi yung needs sa wants, no? Yung needs kasi, kahit papaano, talagang iyon ay maaasahan mo. Kaya, pag needs ng mga customer, aasahan mo may bibili at may bibili. Okay? So, next would be Benusa Batang 2760. Mag-video ka lang sana, Mami Park. Humihina kasi ang espiritu ko na magtinda at maglinis-linis ng tindahan ko kung wala akong napapanood ng mga video mo. Ay, salamat naman. Alam niyo, nung nabasa ko to, nung nag-notify sa akin, sobrang na-overwhelmed ako. Kasi alam niyo po kung bakit. Kasi handun yung gusto ko naman mag-vlog palagi. Hindi lang ako talaga makakuha ng time basta-basta na gawin yon, no? And as much as possible din kasi pagdating sa mga topic, ayoko nang inuulit-ulit pa. Ayoko nang paulit-ulit kasi marami naman ang mga previous topics and previous content ko na applicable pa rin until today, no? So kaya yon, hindi kung after lang sa income ng vlogging, hindi ako basta-basta ganoon kasi nga may mga priorities ako. And at the same time din, kahit may mga napakarami kong magagandang ideas for content, hindi ko magawa kasi this is not the right time talaga, no? So, kung tatanungin niyo ako bakit, dati pa naman nagbablog ka. So, sabihin na natin when it comes to legal matters, yun na lang. No? Yun na lang yung sasabihin ko, hindi ko nagdaanohan. So, kaya, pag dumating dun sa punto na I'm ready at talagang this is it, pansit, dun na lang ako mag-all out at mag-boost talaga ng ating channel. But for now, ang pinaka-focus ko talaga is to share learnings, no? Kasi hindi naman natin din basta-basta na mabibitawan tong vlogging kasi nga, maganda rin na na-share natin, no, yung mga informations para naman makatulong kahit papaano sa mga aspiring kasari, mga already established kasari, no, o mga business owners, no, tulad ng pag nagta-tax topic ako, no, hindi lamang kasari business ang nakaka-relate sa akin or ang nanonood, no. So, yon. And, alam nyo, isa pa dun sa, makwento ko lang konti, no, bago tayo magwakas. Bago tayo magwakas. Si Daddy Part, bukod doon sa aming napag-usapan, naalala niyo yung tungkol sa sahod, sa sweldo na 200, yung topic natin last time. Hindi lang iyon yung napag-usapan namin na kanyang prediction, no, or forecast. Prediction, may yun forecast niya. Tapos may prediction pa. So ano yun? Sabi niya, wag loloobin na might possible na after 5 years from now, 5 to 6 years, there's a possibility na magkaroon ng World War III. So, sobrang akong kinalabutan ako nun. Sabi ko, Daddy, wag naman. Sobrang hirap naman para sa sa totoo lang, ayoko ding mangyari yon, pero hindi malabo. Sabi ko, kaming Pilipinas ang magigera? Hindi. Alam naman natin kung sino ang magkaaway. So, ang US at ang China. So, ipagdasal natin na hanggat maaari ay maging mga mahinahon. No? Kasi parang yan parang mga dormant na bundok. Dormant ba tawag doon? Yung parang tulog na mga bundok na it's time to explode, no, in time, no, ganun yung dating. So nagulat ako kay Daddy, sabi ko, Daddy, wag naman sana, hanggat maaari hindi natin inaano, pero there's a possibility na magkaroon ng World War III after 5 years. Sabi ko, what's the use pa ng mga inano natin, mga ipupundar natin, mga iaayos natin kung magkakaroon din naman ng ganun, baka mamaya mabwisit lang, maano lang. No, hindi naman aanuhin ng ang magkakaroon ng World War III. There's either talagang literal na World War III or actually nag-start na. Yung kay Trump, ang talagang niya is economic war. Ang talagang datingan ng niya, no. Yan. Let me clear this. Let me clarify, no. Hindi ako galit kay Trump, ha. It's just that hindi ako against sa kanya. Yung mga will lang niya ang medyo minsan ay talagang
hindi nakakasagasa ng iba, ganun, yung dating. Kaya, pero yung literal na personal na sa kanya, hindi naman ako galit, no? Pero si Daddy Park, hindi rin naman siya galit, pero medyo galit. Kasi nga daw, bully. Ang dami mga kung ano daw. Ang dami sinabi ni Daddy Park tungkol. Ewan ko bakit. Ayan. Siguro kasi si Daddy Park, ano kasi siya ex-military kasi yan, no? Veteran yan, sa totoo lang. So, Mami Park, veteran pala si Daddy Park. Bakit naghihirap ka? Di ba malaki pension ng mga veteran? Sorry, hindi naman ako nakaabot dun sa Kasi syempre, di ba nung ma-divorce siya, nilansam lahat yon. Napunta talaga sa pag-aaral at sa ex-wife niya, lahat. Yun ang kanilang yun ang naging agreement, yun ang naging reconciliation. Ano ba tawag? Basta yun yung naging agreement, yun yung naging pagkakasundo ng both parties at ng ng batas sa kanila na napagdesisyonan. So kaya wala tayong kaya nga natatawa ako pag kami mga nagsasabing, prinsesa ka na kasi ang asawa mo foreigner, ex-veteran, ganyan. Sorry, wala nga tayo talaga. Sabi ko nga sa inyo, ang meron lang Daddy Park nyo, milyon na bait, pero pagdating sa pera, kailangan pa rin talaga natin kumilos at magpursige. At mas maganda yung ganon, no, sa totoo lang. Yung hindi tayo aasa. Yung kahit ano man ang mangyari, tayong mga babae, marunong tayong kumilos, kaya natin, no? Kasi nung araw, ang mahirap is kapag kami babaeng hindi nagkaroon ng mataas na edukasyon at nasanay na taong bahay, no? Hindi marunong sa paghahanap buhay. Ang pinakamahirap na adjustment ng mga kababaihan ng mga ganon ang buhay or ganon na sitwasyon is napakahirap sa kanila kapag nawalan sila ng asawa kasi nga all their life nakadepend sila sa mga asawa. So kung kaya sa sinusulong sa women empowerment is yung magkaroon din ng independence or not independence naman, yes, independence, and magkaroon ng yung mga kababaihan sapat na backup knowledge and sapat na time para sa kanila na they can able also to perform a job, yung magkaroon ng job, ganyan, ma-hire sa job, restarting yung pang ganon, no? Kasi nga, ang hirap mag-umpisa kapag isa kang asawa na naasa, no? Na nasanay na naasa ka sa asawa. So, good thing na lang ako talaga kasi ever since talaga, independent ako. Hanggat kaya ko mag-isa. So, yun. Kaya, nahirapan lang talaga ako dahil sa klase ng negosyong pinili ko. Pero, kung sasabihin natin na when it comes to adjust na talaga ako. Kaya nga sabi ko sa Daddy, ang kagandahan sa akin, sanay ako sa hirap, no? And hindi naman kami dumating pa sa punto walang makain, walang ganyan. Nagigipit, pero meron pa kahit pa paano. Kasi nga, naghahanap buhay, gumagawa paraan. Ganun. Yun lang, nakwento ko lang naman sa inyo ng very slight. Okay? So, kaya, yun lang, wala na akong sasabihin, I think. So, siguro, magtanong kayo dyan para meron tayong topic, no? So, mag-upload ako ulit ng vlog at ang aking topic ay tungkol sa tax, okay? So, paano? Thank you very much for watching. I love you guys. Bye!